What up, Paps? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong vlog na to kasi isa tong malungkot na pangyayari dahil yung kaibigan ko ay pumanaw na. Nalaman ko lang yung balita kagabi sa Facebook mga around 11 PM. So, I don't know how to start. I just want to give my message because naging parte na rin siya ng buhay ko. Nakakalungkot lang na pumanaw na nga siya. So, especially sa mga kamag-anak niya, sa mga iba niyang kaibigan, nakikiramay din ako kasi although na hindi kami ganun ka-close ni Marvin, pero marami din kaming pinagsamahan although sa kaunting panahon. Kasi meron kami mga similarities sa buhay dahil kasi isa din siyang half Pinoy. Ako half Pinoy, half German. Siya naman half Pinoy at half Lebanese. So, hindi niya pa rin nakikita yung kanyang tatay. At although na sabi niya sa akin na nag-meet kami noong year March 2017 na nabanggit niya sa akin na na-contact niya na yung papa niya, yung mismong papa niya, mismong tatay niya ang kumontak sa kanya, and they planning na pumunta siya ng Lebanon or they planning na mag-meet sila. Pero hindi ako sure kung ano na naging nangyari sa pag-uusap nila ng tatay niya kasi hindi ko rin naman siya nakakasama lagi. So yun lang yung nabanggit niya sa akin. So very relate ako sa kanya kasi nakikita ko sa kanya na very motivated siya sa ginagawa niya. At yun nga, marami din siyang pangarap. Isa yun na makapasok siya ng Big Brother. Although nabanggit niya sa akin na ando na siya one step closer na siya. Isa siya sa mga finalist. Pasok siya sa top 20 nung batch nila Zeus Collins sa PBB. I think it's PBB All-In ba yun o anong batch yun, anong version ng PBB yun. Pero naranasan niya lahat. Nabanggit niya sa akin na ang dami niya daw ng mga ginagawang workshop behind sa audition ng Pinoy Big Brother. And naranasan niya rin daw na ikulong sila, or hindi naman sa ikulong, I mean ilagay sila sa isang hotel na more than 24 hours na wala siyang kasama. So doon natitest yung katatagan ng loob. So nagpapasalamat na lang siya na kahit na hanggang doon lang na-experience niya na yun, kahit na hindi siya pumasok o napalabas sa TV, sa Pinoy Big Brother. Pero although yun nga, nakikita ko sa kanya habang kinikwento niya sa akin yun na andoon yung determination niya, andoon yung pagmamahal niya bilang sa sarili niya at bilang doon sa kanyang pangarap. Kaya lang, yun nga lang, di ba, alam natin sa lahat ng mga kaibigan sa pamilya niya na yun, naalala natin siya nung nabalitaan na lang natin na yun, pumanaw na siya. So, nakakalungkot man, pero kailangan natin maging matatag. Kasi ganun ang buhay. Hindi natin hawak ating buhay. Kahit ako, ikaw, tayo, maaaring bukas o maaaring ngayon, ikunin na tayo ng ating Panginoon. Pero, ang kagandahan lang ay naiiwan yung isang tatak. Ang isang tatak ng pagkatao na napakabait niyang tao. Na masasabi mong, gagayahin ko siya. Masasabi mong magiging inspirasyon siya sa buhay mo. Kasi, ang galing niya makasama, although tahimik siya kasi ako nga yung una nag-approach sa kanya kasi hindi talaga kami close. Although na dumating ako dito sa Pilipinas when I was 6 years old, naging kaklase ko siya, grade 1. Kaya lang hindi ako marunong mag-Tagalog noon, so binalik ako sa pre-elementary. So for that year, hindi ko na siya naging kaklase kasi nga nag-backward ako dahil pa ako mag-Tagalog. Then nakikita-kita ko lang siya since elementary sa doon sa Kalintaan kasi doon kami nakatira. So it's a small community. Tapos yun, nung college, nakikita ko siya sa San Jose Occidental Mindoro. Ako yung mismo nag-approach sa kanya. Kako, kamusta ka na?
Tapos doon lang nagkaroon ng start na maging kaibigan kami. Kasi meron kami similarity sa buhay na gusto namin mapagtagumpayan, at marami siyang sinabi sa akin ng mga motivation na mabuhay kapag wala kang tatay. So ang yun yung inspirasyon niya na nabigay niya sa akin, at yun yung papalakas sa loob ko, kasi ang hirap ang hirap mabuhay na walang haligi ng tahanan, pero andyan ang pamilya natin. So Marbs, nasaan ka man ngayon, alam ko nandito ka sa puso namin. Hindi ka mawawala sa mga alaala at inspirasyon na binigay mo sa amin. Although hindi tayo ganun ka-close, hindi tayo nagkakasama ng matagal, pero nung pinuntahan kita sa boarding house mo, binisita kita, pinaramdam mo sa akin yung pagiging isang kaibigan. Pinaramdam mo sa akin yung tunay na pagkatao. So, ayun, alam ko last 2017 pa tayo nagkita, pero kagabi hindi ako nakatulog kasi bumabalik sa kaisipan ko yung sandaling na magkasama tayo. Nakakalungkot nga lang dahil hindi ko alam kung may karamdaman ka man, kung ano yung kimatay mo, pero I just want to share na hindi siya ganun kasimpleng tao. Napakalaki yung motivation niya para sa akin. At saka doon man sa mga kapamilya na nakikiramay po ako sa inyo. Although nandito ako sa Manila, I'm not sure kung makaka-uwi ako kasi I'm planning maybe this February pupunta na ako ng Taiwan. So ito lang po yung mensahe na may papahatid ko sa inyo, na nakikiramay po ako sa inyo. Taos puso sa akin, puso ko na nakikiramay po ako sa inyo. Kasi napakabait ni Marvin, napakabait niya. Wala akong masabi na napakabait niya talaga. Kaya nga lang, yun lang, hindi ko man lang naparinig sa kanya sa sandaling nabubuhay pa siya. Pero you know, it's been very emotional because yun nga, diba, isang kaibigan mo mawala na lang bigla-bigla. At makikita nyo sa Facebook, ang daming nagme-message sa kanya, ang daming nangihinayang, bata pa siya, ang daming nalulungkot. Pero ayun ang buhay, kailangan natin tanggapin, kailangan natin maging matatag, kasi ganito ang buhay natin sa mundong ibabaw. So yun, so from now on, lagi kong iisipin na pinalakas niya yung isip ko, pinalakas niya yung puso ko, yung motivation niya binigay niya. Napakalaking impact sa buhay ko yun, kasi we have similarities and we're planning na sana makita namin yung mga tatay namin personally. So don't worry Marvin, ako na lang yung magpapatuloy nun. Nawa nga sana makita ko yung papa ko at mapagtagumpayan natin yung napag-usapan natin yung ikay nabubuhay pa. So guys, I'm really sorry. I just want to share the goodness of my friend and the memories that we shared together. So guys, that's it for today, and sana palakasin nyo ako, maging matatag lang tayo, kasi kahit wala na si Marvin dito, di na natin siya nakikita, pero yung memories, yung motivation niya, yung inspiration niya ay mananatili sa puso natin guys. So yun lamang guys, and see you in another vlog.